Part of me nagulat dito sa pahayag ng Malacanang that President Marcos himself had told Congress to prioritize these pieces of legislation. Kasama dyan, for instance, yung anti-political dynasty law, yung Party List Reform Act, 'di ba? Tapos yung greater transparency dito sa ating national budget process, and of course, yung pagpapalakas ng ICI by putting up a stronger body, a commission na may pangil. Okay. Isa-isahin natin. Ito honestly, no, I really would like to give the president the benefit of the doubt in this particular push. Kesa wala, napaka-importanting merong ganito, no? And talaga nakakagulat, no? Who would have thought that it would take a Marcos to publicly push for an anti-political dynasty law? Diba? The irony of ironies. Pag pinag-aralan niyo po yung kasaysayan ng mga political dynasties at yung kasalukuyang lagay ng ating mga political dynasties, yung mga Marcos po, isa po sila sa mga pinakamalaki at pinakamatatabang political dynasties. Yung mga iba sinasabi, di ba nawala na yung mga Marcos noong 1986? Sinipa po natin yung dating diktador at yung kanyang pamilya. Pero hindi naman talaga sila technically nawala sa buhay politika dito sa Pilipinas. Di ba? Humina lang, tapos lumakas muli at nakabalik sa Malacanang noong 2022. Nagsubok noong 2016, 'di ba? For Vice President pero hindi lumusot. Pero 2022 nakalusot na yung isang Marcos diyan sa Malacanang. So we're left with this scenario. A Marcos again in Malacanang. So nakakagulat in that particular respect that President Marcos is pushing for this. Pero ang sa akin naman, pag pinag-usapan natin yung mga nagiging actuation ng Pangulo lately, given this biggest corruption scandal that our country is facing, and incidentally, this is under his administration, nakikita natin that the President has no choice but to listen to the people. Nakita natin yung kanyang shift in demeanor nung nakita natin yung resulta ng 2025 midterm elections. Diba? Naging ano siya, naging some sort of self-examination on the part of the president kung bakit talo yung mga manok niya. Diba? He would have wanted to dominate the midterm elections, in particular the senatorial election, pero hindi po nangyari yon. Dahil marami pong failures yung kanyang administration at hindi po nasunod yung tinatawag nating referendum for yung positive referendum doon sa kanyang administrasyon during the 2025 midterm elections. So aminado siya, 'di ba? Kung bakit hindi maganda yung numero, nagkulang sa serbisyo yung pamahalaan, ito yung mga concerns sa mga tao, medyo nagkulang in terms of delivering on the promises. Okay, nandun na tayo, no? Kasi nga, kung ako yung tatanungin ninyo, like kong sinasabi rito, yan ang problema kasi kung tatakbo ang isang tao na wala namang maliwanag na plano, di ba? Noong 2022. Unity team, ang pinag-usapan nila, gusto natin magkaisa. Yun lang yun naman yung pangako, di ba? So eventually nagising dahil nabiyak yung unit team, hindi naman talaga pinagbuklod na malinaw na prinsipyo at saka values at saka vision for the country, kundi it's more of political expediency, political convenience. Okay, so nandun na tayo. So the breakup of the unit team had to happen for President Marcos to come to his senses. And it's good na nagigising siya. Ang problema, does he have enough time to push for this legislation? Okay? And sa akin, meron ditong isang factor na hindi natin masyado napapag-usapan. Kasi nung in the past na kung saan isinusulong po yung mga reforma katulad ng political dynasty law, ang isa po sa mga tanong dyan, what's in it for them sa mga political dynasties para sumportahan ito? Kasi masisira yung kanilang political career, masisira yung kanilang mga ambisyon. Bakit kanyo? Ito mga political dynasties na ito, di ba ginugroom nila? Baka nga baby pa lang yung anak hindi pa pinapanganak. O yung pag nagkaanak tayo, sigurado yan ang papalit. Diba? Etc. etc. Tara yung ginugroom nila yung mga kamag-anak nila. Si President Marcos himself, hindi ba? Obvious na obvious, ginugroom niya itong si Sandro Marcos. So yun ang karaniwang kultura sa mga political dynasties. Ngayon, kung sakali magkakaroon isang anti-political dynasty law, definitely tatamaan yung kanilang ambisyon. So what's in it for them to support this? Diba? Yan ang pag-uusapan natin dito, especially pag nandun yung debate. Pero in the case of President Marcos, he has no choice but to listen to the resounding call of civil society, of the public.
that enough is enough. Dahil malaki po yung kaugnayan itong mga nagtatabaang political dynasties na ito kung bakit nakakalusot po itong malawakang korupsyon across different levels in government. And finally, good thing nakikinig siya. Hindi ba? Ang tanong dito, does he have enough political capital to push for this? Sa akin, it's a positive, it's a move toward the right direction that the President himself, through Malacanang, made this public. Na sinabihan niya yung Kongreso, eto i-prioritize ninyo. Okay? Pero syempre, hintayin natin kung isa-certify ba niya as urgent itong mga panukalang batas na ito. Alam natin na merong specific conditions needed for a bill to be certified as urgent. And I think, di ba, the argument can be made that this is one piece of legislation that can be considered urgent, which would require a certification from the President. Yun po hintayin natin kung gagawin nyo ng Pangulo. And I hope gagawin niya. Okay. Ito po yung sinasabi kong factor. Public pressure. Dahil isinapubliko na po ito ng Malacanang at mainit po na topic itong political dynasties, this provides a good opportunity for all of us to push our leaders to make sure that there will be once and for all an enabling law defining political dynasties. Ito na yung window of opportunity. Diba? Basically, mahina yung Marcos administration dito. Pero ganun din eh. Diba? This is also an indictment of our leaders in Congress, in both houses of Congress. Ramdam nila yung pressure ngayon. So we need to sustain this. At syempre, wag tayong magpapaligaw dito, no? Kasi may iba diyan na siguro sisikaping iliko, no? Ito, hindi ko pa nadidinig to sa mga Duterte, no? I may be wrong, pero nadinig nyo na ba yung mga Duterte na nagsabi na pabor sila sa isang batas laban sa political dynasties. I may be wrong, no? Pero wala pa ako nadidig sa kanila as far as I can remember. Dahil yung mga Duterte, isa rin po yan sa mga pinakamatadabang political dynasties dito po sa ating bansa. So, itong panahon na nakikita natin, nandun yung vulnerabilities kung saan pwede nating isulong yung mga ganitong reforma. Kaugnay po dyan, for instance, yung Party List Reform Act. Alam po natin kung paano po nababoy ng husto ito pong ating party list system. Diba? Meron po tayong 1995 Party List Law, operationalized supposedly yung nakatakda sa ating 1987 Constitution. Pero base po rin sa pinakahuling interpretasyon ng Supreme Court dun po sa atong paglaom case, basically hindi mo naman kailangan ng lilimahid o nanggagaling ka sa marginalized sector para ikaw ay mag-represent ng isang party list organization. At 'di ba? Pwedeng tumakbo yung mga regional, for instance, regional groups, diba? Regional political parties. So, it's time for us to basically do this as well. Dahil kitang-kita po natin kung paano na-hijack at na-bastardize sa mga political dynasties itong ating party list system. Diba? 20% na nga lang nakalaan sa Kongreso, sa House of Representatives para sa party list. Hinijack pa nito mga walang yung mga political dynasties na ito. Diba? Yung mga natapos yung termino bilang isang district representative, okay ba, natapos sa pagka-governor, pupunta sa party list. Baboy na baboy po. Tapos kaninong interest mo yung sinusulong nitong mga to? Hindi naman interest ng kanilang mga nire-represent interest ng kanilang mga pamilya. Isa po yun sa mga pinaka masasakit na realidad pagdating po dito sa problema ng political dynasties. So let's see. Tingnan po natin kung talaga may isusulong ito ni President Marcos. I would really hope and pray that he succeeds in this. Sa akin niya, okay na ako miski second degree of affinity and consanguinity. Basta magkaroon lang. Importante magkaroon. Okay? At napaka-importante po ng pressure na manggagaling sa inyo, pressure na manggagaling sa akin, pressure na manggagaling sa ating lahat. Okay? Huwag po nating tatantanan, huwag po nating bibitawan itong issue na ito. Dahil baka wala na po tayong ganitong pagkakataon. Especially, pag namayanin na naman po ang kadiliman, kasamaan, at kademonyohan sa 2028.